Ibihap sa tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan. Makikita po ninyo ang Solidarity Call for People's Advocates. Ito po'y inilunsad na namin mga 3 araw na nakakaraan at ito po'y lumalarga na sa mga overseas Filipino workers, sa iba't ibang mga expatriates at Filipino communities abroad at sa iba't ibang rehiyon. In fact, we have now 35 organizations and 62 leaders na nag-signify na po nationwide. At kasama po kayo dito ngayong hapon, babasahin ko lang at explain na maiksi ano po yung panawagan na ito. Number 1, Solidarity Statement and Call to Action of People's Advocates. Unite the people in order to defeat the real enemies of the state and our country. Ibig sabihin, ang layunin po ng tindig ng mamamayan, tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, ay pagkaisahin ang pamahalaan at ang mamamayan para po labanan ang totoong kalaban na nagwawasak na nating bayan. And that is none other than the CPP, NPA, NDM. Number 1, we shall unite the nation and stand with the government against the real state enemies, especially the CPP, NPA, NDM. Ibig sabihin po na nanawagan kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsabihan ang kanyang pinsan na Speaker of the House na itigil na ang paglaro ng maruming politika at apoy ng politika at antayin ang eleksyon sa 2028 or 2025. Doon sila makipaglaro ng politika. Bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng ambisyon politika. Pero yung maging ambisyon mo ay tutungtungan ng isang alyansa na magbibigay ng kapangyarihan, mundo, poder at oportunidad sa kalaban ng mamamayan, hindi po namin pwedeng tanggapin yun. That is not an opportunity for you to do political operations at the expense of security of the people in the state. Malinaw po yung tindig natin sa number 1. We shall unite the people with the government in order to fight the real enemies. At ang real enemy, ang mukha niya ngayon, ay ang tatlong na iiwan pa na mga operatiba ng Communist Party sa loob ng Kongreso na dapat matanggal sila dyan at mapanagot sa batas. Kung kinakailangan ikulong sila at managot sa krimen sa pag-promote ng terorismo ng CPP, NPA, NDM, we should do that. Number 2, we are committed to identify opposing political tactics and misinformation campaign, kagaya ng mga kampanya na guluhin ang ating political landscape sa intriga ng impeachment, sa intriga ng pangingialam ng International Criminal Court, mga resolusyon na ang layunin ay magkaroon ng political rivalry within the government and administration of Ferdinand Marcos Jr. that destroys the foundation of political cooperation in unity of the people. Ayaw natin nun. We are not apologists of the Duterte or any political faction in the Bongbong Marcos government. We are partners of the government for advocacy of good governance. Ang presidente ng bansa ay incidental lamang. Ang kanyang representation at ang kanyang kapangyarihan ay ipinahihiram lamang ng mamamayang Pilipino sa atin. So if it is now the Bongbong Marcos Jr. that is in power, so be it. Pero hindi kami papayag na ang mga gains of the past ng matino at mabuting pamamahala grounded on strong rule of law and on the ground of good governance, dahil naman sa political conflict ng mga personal interests within the functions of the ruling government right now, ay mawalang bahala na at bahala na kung masira ang lahat basta magkaroon ng political rivalry at the early stage. Hindi kami papayag dyan sapagkat ang disadvantage niya, tao tayo. At nakita na natin na ang CPP, NPA, NDM, anything that is in chaos under heaven is a favorable opportunity to launch the revolutionary movement. Maoist doctrine yan. Ang lahat ng kaguluhan sa ilalim ng kalawakan ay oportunidad sa paglulunsad ng armadong revolusyon at pagpupukaw ng masa. Yun ang kanilang gusto mangyari. Mag-away-away ang paksyon na nagkakaroon ng mga pangayan ang loob ng gobyerno so that there will be no focus on the part of the government to concentrate the efforts and resources against them. Weakening of the government by splitting the ranks of government leaders is a classic doctrine of United Front of Mexico. Na yan ang aming pinag-aaralan ang ginagawa ng natin. Third, maliban pa sa panawagan na ito, kami po ay nananawagan ng immediate investigation
imbes na imbestigahan si Pangulong Duterte ang lahat ng mga gustong nabiktima sila daw ng war on drugs, may korte sa Pilipinas. And the former president was very open to say na haharapin niya ang gustong magkaso kung siya ay nagkaroon ng lapastangan at pagsasamantala dito sa Pilipinas. Ay ngayon, bakit pakikialaman tayo ng mga dayuhang entity which are no longer part of our instruments of law? Hindi natin ito kinikilala, kaya kami nananawagan na kung may dapat imbestigahan, kagyat sa loob ng ating pamahalaan ay ang pag-operate ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa sa loob ng Kongreso. Number 1, kailangan pong ipatigil ang pagbibigay ng sahod, pondo, at resources sa tatlong naiiwang party list na ito ng CPP sapagkat kami na mismo nagsasabi sa harap ng mamamayan ngayon na nakikinig sa amin, dyan po nanggagaling ang ibinibili sa mga armas, bala, bomba, pondo, at mga pagpatay sa sundalo at polis, pang-ambush, pag-raid sa mga police station at detachment. Ang pondo ng tatlong party list na naiwan na yan ay bahagi ng buong pondong pinanggagalingan para ipunduhan ang terorismo at armadong pagkilos para pagsakin ng gobyerno. We're referring to Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan Party, Gabrela, ACT Teachers, and Kabataan Party. All of this must be subjected to summary hearings by the Anti-Terrorism Council, by the Anti-Money Laundering Council, and they should be designated as terrorist operators, sponsors, benefactors, and financiers. And we are challenging the leadership of the House of Representatives to invite us in an open forum na wala sila at hindi kami technical sa parliamentaryong procedure, and all of us will be coming out in the open to testify before the country and reveal everything about this kind of sinister schemes na pinagpapatuloy natin itolerate sa loob ng Congress. We have to decide and act now before it's too late for us. And for 2001 to 2023, mga kapatid, mga kasamahan, it is not less than 10 billion pesos ang nakuimbag na pondo sa loob ng Kongreso at wala tayong ginawa na itigil ito. Ang bilyones na pondo na napupunta sa kamay ng CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ng pagkukunwari at pagtatakip ng kanilang party list operations na sa matagal na panahon walang nag-confront dito. Kaya may tinig ng mamamayan, may tindig para sa bayan. Yun pong purpose. The real problem is when the government denies the reality of existence of terrorism inside the very halls of Congress and inside the institutions of government. Then the problem will never be solved. Yan po number 3 namin panawagan. Litisin, papanagutin sa batas at kailangan ikulong itong sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas. We should do that, and we should follow the example cited by General Simoy sa kanyang speech sa isang pagtitipon. Agree ako dito. Yan ang itinurong lesson nila Lee Kuan Yew sa Singapore, sa Indonesia, and even sa Malaysia, and in many parts of the country. The law on protecting the welfare of the people and the stability of the republic of the government must be led by the government itself by using the law against those who circumvent and exploit them. That's the reason na nandito tayo sa pinig ng mamamayan tindig para sa bayan. Pang-apat po, hindi namin papayagan na ang pagkakaisa ng political cooperation ni Bongbong Marcos Jr. at ni Sara Duterte ay mawawala at magiging mahina ang administrasyon na ito sapagkat when the Bongbong government, Bongbong Marcos Jr. government and Sara Duterte become enemies of each other, and the unity of the foundation of their political cooperation founded on elections na pinagkatiwalaan sila ng mamamayan, who will benefit from that? Definitely not Martin Romualdez. Strategically, tactically, and strategically, it will be the CPP and PA. Makikinabang sila sa pagkakaroon ng malaking hidwaang political sa loob ng isang pamahalaan sapagkat hindi magkakaroon ng malakas na pwersa ang pamahalaan na katuparin sila. That is exactly the purpose of political alliance operations. It should be reminded not only to Speaker Martin Romualdez but also to Sara Duterte and to President Bongbong Marcos Jr. The unity of the unity
will be the basis of political cooperation that will deny the CPP, NPA, and the opportunity to exploit the cracks in the government, so that they will not become given the opportunity na exploit it. Panghuli po, we are committed to promote all programs of the government, lalo na po ang layunin ng pagkakaisa para isulong ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. We will not allow any forces, any politicians na hadlangan po ang layunin ng pagkakaisa ng mamamayan na i-address ng pamahalaan ang mga fundamental na usapin sa kabuhayan, pang-ekonomiya, panglipunan at pang-politikang pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng matinong na pamamahala, good governance. Hindi po kami natitinag o nababahala sa ingay ng politika kung wala ang problema sa communist terrorism. Itong ingay sa politika na ito, pag hindi na ituwid at hindi na ipaliwanag sa mamamayan, ay pwedeng pagmulan ito ng isang oportunidad na ikahihina ng pagkakaisa ng mamamayan at ng ating pamahalaan. The real foundation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict is good governance. And good governance, apat ang dapat na pangunahing gawin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. and all political leaders right now presently listening to us. Walang good governance kung mananatili na ang gobyerno ay kurakot at bulok. Corruption is the bedrock of recruitment for those who want to topple down the government. Kapag kurap at bulok at abusado ang gobyerno, ang makikinabang sa ganyang pagkakataon at ganyang kalagayan ay ang kalaban ng pamahalaan at kalaban ng lahat. Diyan nabubuhay ang CPP, NPA, NDF. Therefore, the number one requirement of good governance is to continue the anti-corruption crusade of the government. Ang gobyerno dapat nangangalaga sa pondo, hindi abusado sa pondo. So kung hindi mo binubuksan ang extraordinary fund, miscellaneous fund, confidential fund, intelligence fund, lahat ng mga ito, kung walang access ang mamamayan sa matino na pagpapaliwanag kung saan ito napupunta, pwedeng mag-breed ito ng pagdududa sa mamamayan kung kaya kailangan transparent and accountable ang public fund expenditures at all aspects from the president down to the basic level of government. So, ang good governance should be grounded on anti-corruption front. Number two, ang gobyerno ay dapat may pananagutan sa mamamayan. The government must be accountable to the people. You cannot have good governance when the government is abusive against the people. So dapat may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Number three, ang gobyerno ang tagapagdala ng serbisyo sa mamamayan. The government should be the ones to deliver basic services to them. Good governance ay hindi lamang advocacy against corruption and advocacy to promote accountability in public office. Good governance should include delivery of public services. Buhay, tangible, concrete. At ang panghuli, the government must be the equalizer for the people. Social justice. Ang mga usapin sa lupa, trabaho, sahod, serbisyo, kabuhayan, at katarungang panglipunan ng mamamayan, hindi po ito dapat nakasandig sa pang-ideolohiyang agitation na siyang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Mandatory obligasyon ng matino at maayos na gobyerno ang pagkakaroon ng panglipunang katarungan. Therefore, it is the mandatory obligation of the state and the government to promote social justice, regardless of ideological propagation of threat against the state. It is the state responsibility to protect and promote the welfare of its people. Yun ang dahilan kung bakit nandito. Pinapanawagan namin ang totoong buhay ng good governance. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict will only become artificial kung hindi nakaangkurahin at nakapundar sa ganitong apat na elemento ng good governance ang kanyang sandigan ng prinsipyo. Malinaw kung saan kami nakatayo. Regardless of whoever sits in power as the President, the mandate to lead the government in the protection and welfare of its people is the obligation of a true, genuine, sincere government. At yun ang inaasahan namin ay i-deliver ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Inday Sara Duterte.